Nandito po ngayon ang ating mga masisipag na staff na kahit na anumang kaguluhan ay nandito pa rin. Mga magagaling mag-abono. Sila po ay naghahanda para sa amin pong isasagawa na hindi naman po ito bago dahil madalas na po ito ginagawa ng aming opisina. Parang ano na po ito, normal na. Ito po ay kagawayan na. Si Ma'am Tin, di ba? Ano tayo? Ano ba yan? Paano ba yan? 3,000 sa? Natatanda at PWD sir, dahil sa narinig tayo sa 2,000. Ayun, yun po yan. Ito yung normal namin ginagawa. Kapag yan po ay merong mga ganitong sakuna na tayo po ay nakikiramay sa mga kababayan natin, medyo mahigpit lang po ang sitron ngayon. Dati po makapal na makapal yan. Ngayon po ay pinipilit po natin makatulong. Milan namatay? Sa amin sir, parang nasa 31. 31 na? Pero mas tataas kayo sir, kasi iba hindi pa pinag- Allahu Akbar. So 31 na pala yung namatay, men. 19 na yung huli kong alam. 19 na pala. 31 na daw. Dati nagbibigay tayo 10,000 ba pag namatayan, ano? Yung ginawa natin sir sa Cebu. Oo, 10,000 binibigyan natin. So kung 31, Very kayo sir yung number kasi baka tumaas pa, no? Oo. Yan po. Ganyan po kasi sipag ang ating mga staff. Ayun po si Kuya Romel. Ayun po. Meng, bumati ka naman daw. Assalamualaikum. Magandang araw po sa inyo lahat at ang aming pakikiramay po sa mga pamilya na nadaanan po ng mga lindol at naman sa mga naapektuhan nandito po ang opisina. Abot ang aming makakaya ay amin po kayo tulungan. Yan po. Si Kuya Romel na lagi pong nandito yan sa opisina. Basta may sakuna, nandyan na po yan. Yan na po ang nakatutok. Malaman natin kung ilan talaga. Yung sahid, ang tawag natin dyan, tol. Martir yan. Pagka ganyan na kalamidad. Yun lamang po. Kung ano man po yung kaya natin mga kababayan ko na maitulong sa mga kababayan natin po sa Mindanao. Kung ano man po yung pwede nating yung dasal. Number 1 po yan, dasal. Pakikiramay natin. Napakahalaga po niyan. Ito pong ganitong klaseng operation, pangatlo lang po ito. Pinaka-importante po ay yung dasal natin. Lamang po, maraming salamat po. Kaya kung meron po kayong sobra dyan, o gusto nyong isakripisyo para sa ating mga kababayan, gawin nyo na po. Ito po yung pagkakataon na makapagbayad din po tayo ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtulong. Maraming salamat po. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa kay Senator Robin Padilla na naghahanda na po ngayon sa kanilang pagbigay tulong doon sa mga apektado, doon sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol kahapon nga doon sa Mindanao mga kababayan. At ito nga po yung epicenter dito po sa may Maasim, Sarangani, at dito nga po sa Jensan ay may nag-collapse nga po doon na mga building din, at maging doon sa may Davao Occidental mga kababayan ay marami rin pong mga nagbagsakan doon na mga structures. May nakita tayo yung barangay hall doon ay bumagsak, at hindi lang po yun, marami po mga kabayan lalo na doon sa mga nakatira sa bundok ay pinadapa din yung kailang mga tahanan, pati yung kailang mga pananim, at meron pang mga lupa na
bumagsak mga kababayan, no, or landslide. At ito nga pong ginagawa ngayon ni Senator Robin Padilla ay hindi naman po bago ito, no, kasi madalas naman po siya talagang namimigay ng tulong mga kababayan. At natatandaan ko pa yung sinabi dati ni Mariel Rodriguez, no, na nagulat na lang daw po siya kasi nag-notify doon sa kanyang cellphone, doon sa kanyang online banking na nag-withdraw ng malaking halaga mga kababayan, no, si Senator Robin Padilla. At yun pala ay ipamimigay, no, doon sa mga nangangailangan mga kababayan. Kaya saludo po tayo dito, no, kay Senator Robin Padilla, kahit na wala pong media na nagka-cover dito sa kanyang mga charity activity, sa kanyang pamimigay ng mga tulong, pero continuous pa rin, no, tahimik lang itong si Senator Robin Padilla, itong pamimigay niya ng mga tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na sa mga ganitong sitwasyon na trahedya or kalamidad mga kababayan, no. Itong lindol naman talaga ay hindi po natin talaga mapipredict, no, or hindi po natin mahuhulaan kung kailan po talaga mangyari. Unlike sa bagyo, kahit papaano ay pwedeng mapredict ng pag-asa kung kailan at saan ang sentro, no. Pero itong lindol talaga ay wala po tayong alam. Sorpresa na lang po ito, or magugulat na lang tayo na niyanig na tayo ng mga lindol dito sa ating bansa mga kababayan. At sa ngayon, ang death toll, no, dito sa nangyaring lindol kahapon na 7.8 ay umabot na ng 37 mga kababayan, no. At meron pong 479 na mga injured, no, or reported injured, at meron pong 4 ang hinahanap pa mga kababayan. Samantalang yung kabilang grupo, no, sa grupo nila Senator Gatchalian ay magdodonate daw po sila mga kababayan, no, ng kailang mga sweldo na isang buwan, no, or yung isang buwan na mga sahod nila ay kanila pong idodonate mga kababayan dito po sa mga apektado, no, dito po sa lindol ng Mindanao kahapon. At yung sahod ng mga senador mga kababayan, no, according nga po dito sa ating pag-research, salary grade 31 po sila. So nag-range po yung kanilang sahod between 300,961 pesos hanggang 342,310 mga kababayan yung kanilang sahod. So yung isang buwan na sahod daw nila ay do-donate daw nila ito mga kababayan doon sa mga nasalanta nga ng lindol kahapon. So 12 po sila mga kababayan, no. So i-times po natin yung kanilang sahod, assuming yung pinakamalaking sahod yung kanila 342,310 times 12 ay nasa 4 million din to mga kababayan, no. Kung assuming lang yung pinakataas, no, or pinaka malaking sahod nila 300 plus thousand. So umabot ng 4.10 million yung kailang maibibigay doon sa mga nasalanta no kahapon doon sa Jensan, sa Sarangani at sa iba pang mga apektadong lugar diyan mga kababayan. Pero itong si Senator Robin Padilla ay ito na, nagbilang na ng mga pera para ipamigay doon, no. Cash po yung kanyang ipamigay. Dito nakikita natin na naglagay sila sa mga sobre, no, na tag 3,000 para daw sa mga senior at PWD, at pag may casualty daw ay medyo malaki yata yung ibigay nila mga kababayan, no. At for sure hindi lang po ito nung ibibigay nila yung cash, no. Meron din po ito siguro silang ipamimigay ng mga in kind, no, lalo na pag yung mga nasiraan ng mga kabahayan or mga gamit nila, mga ganun. At syempre ang mahalaga rin ang pagkain, no, at tubig at mga gamot mga kababayan. At sa tingin ko ay meron din pong tulong dito, no, ang grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano, sila Senator Bongo, sila Senator Marcoleta, at lalo na sila Senator Bongo talaga ay pagdating sa mga sakuna ay nangunguna yan. Dito nga sa Metro Manila pag may mga sunog talagang hindi po yan na talaga magpapahuli, no, sa pagbigay ng mga ayuda, mga tulong, pagkain, mga gamit, mga ganon. At syempre ang OVP mga kababayan, Office of the Vice President, ay nandun na simula kahapon pa, no. Nandun na or kagabi nandun na po sila, naka-station na yung kanilang kalusugan or food truck, no, yung kanilang pagbigay pagkain doon sa mga rescuer, doon sa mga nasalanta. Naka-station na doon yung Office of the Vice President. At syempre yung mismong national government mga kababayan na talagang may malaking budget, no, particularly po atong DSWD na nakatuka po para dito sa pagbigay tulong, no, doon sa mga nangangailangan pagdating dito sa mga trahedya na kagaya nitong lindol. At syempre yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, ang MDRRMC, DPWH na nag-assist doon sa mga structures, no, mga building, mga tulay, mga kalsada.
ay sila naman po yung task dyan, no, or naka-assign pagdating sa mga ganyan. At kailangan talaga natin ditong magdasal, no, at tulungan itong mga nasalanta or mga apektado ng lindol. Kamakailan lang ang Cebu din naman ay niyanig din po ng malakas na lindol, mga kababayan. At ngayon ito naman yung Mindanao naman, mga kababayan. Kaya talagang itong mga ganitong klaseng kalamidad or trahedya ay hindi po natin talaga hawak or kontrolado, no, kung kailan talaga mangyayari. Pero yung ating kailangan gawin na talaga dito ay paghahanda dito, mga kababayan. Malaking tulong po itong mga earthquake drill, mga ganyan. At least alam natin kung anong gagawin pagdating sa mga ganong senaryo, mga kababayan, no? Mahalaga pa rin ang kahandaan kasi hindi natin alam nga kung kailan talaga ito darating, no, or kailan mangyari. Unlike sa typhoon na at least alam ng Pag-asa kung kailan, no, may forecast po sila. At dito naman sa sunog ay pwede pa silang makapagligpit or kung malayo pa yung sunog pwede pa silang makasalba ng mga gamit, no, pati yung buhay, mga kababayan, no. Pero pagdating dito ay biglaan kasi to. Magugulat ka na lang, niyayanig ka na, umiikot na yung paningin mo dahil sobrang lakas na pala yung pag-uga ng lupa, mga kababayan. Kaya mahalaga pa rin yung paghahanda, no, yung mga disaster preparedness. Malaking tulong po yan, yung mga sa school, yung mga drill, kailangan talaga yan, no, natin. At yung gobyerno naman ay meron namang ganyang programa, lalo na sa mga school, mga kababayan, may mga drilling po. At dito sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, lalo na itong MDRRMC, no, at iba pa, no, nagsagawa ng mga drilling or earthquake drill. Malaking tulong po ito, mga kababayan. At least ma-exercise natin or alam na natin pagdating ng panahon na may mga ganyang situation na may background ka or alam mo na yung gagawin mo, no. At talaga dasal din po, mga kababayan, ang mahalaga rin, no, patungkol dito sa mga gitong klaseng kalamidad na hindi natin kontrolado, ay mahalaga rin po yung dasal natin. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa paghahanda po ngayon nila Senator Robin Padilla, no? Naghahanda sila ng mga cash assistance, no, dito sa mga nasalanta or apektadong mga residente dito po sa magnitude 7.8 dito po sa Mindanao, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.